Hindi ka na matitinag. 10 sikretong stoic para hindi ka na maapektuhan ng magulong mundo. Sa mundong puno ng ingay, drama, intriga at negativity, madali tayong maapektuhan. Isang comment lang sa Facebook, isang betrayal, isang rejection. Parang guguho na ang mundo natin. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, may paraan para maging matatag. May paraan para hindi ka na basta-basta masasaktan. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil malakas na ang loob mo. Ito ang itinuturo ng Stoic philosophy na si Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca, mga taong namumuhay sa panahon ng digmaan, betrayal at kaguluhan, pero nananatiling kalmado at matatag. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 10 sekretong stoic para hindi ka na matitinag ng magulong mundo. May isang binata na laging nasasaktan. Kapag may pumuna sa kanya, galit siya. Kapag may hindi sumuporta, malungkot siya. Kapag may nangyaring hindi ayon sa plano, stress siya. Isang araw, may nakausap siyang matandang lalaki. Tinanong niya, bakit parang ang dali mong hindi maapektuhan sa problema? Sumagot ang matanda, hindi ko kontrolado ang mundo, pero kontrolado ko ang sarili ko. Doon nagsimula ang pagbabago ng binata. At ngayon, ito rin ang matututunan mo. Number 1. Tanggapin na hindi mo kontrolado ang lahat. Sabi ni Epictetus, may mga bagay na kaya mong kontrolin at may mga bagay na hindi. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng tao. Hindi mo kontrolado ang panahon. Hindi mo rin kontrolado ang nakaraan. Pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Kapag tinanggap mo ito, hindi ka na magagalit sa bagay na wala ka namang kapangyarihan. At number 2. Huwag personalin ang lahat kapag may nagalit sa'yo. Hindi ibig sabihin ikaw ang problema. Minsan, sugatan lang din sila. Ang ginagawa ng ibang tao ay refleksyon ng character nila, hindi ng value mo. At number 3, sanayin ang isip mo sa worst case scenario. Tinatawag itong negative visualization. Iniisip ng Stoic, ano pinakamasamang pwedeng mangyari? Hindi para matakot, kundi para maging handa. Kapag handa ka sa worst, hindi ka na mabibigla. At number 4, piliin ang kapayapaan kaysa manalo sa argumento. Hindi lahat ng laban dapat mong patulan. Minsan, ang tunay na panalo ay ang paglalakad palayo. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamagandang paghihiganti ay ang hindi maging katulad nila. Number 5, ihiwalay ang emosyon sa desisyon. Kapag galit ka, huwag magsalita agad. Kapag nasaktan ka, huwag magdesisyon agad. Ang Stoic ay kalmado muna bago kumilos. Emotion is temporary. Consequences are permanent. At number 6, huwag i-base ang self-worth sa opinyon ng tao. Kung nakadepende ang value mo sa likes, approval at validation, lagi kang magiging alipin ng iba. Alam ng Stoic ang halaga niya, kahit walang pumapalakpak. At number 7, disiplina ang tunay na lakas. Hindi ka magiging matatag kung emosyonal ka lagi. Discipline over feelings. Kikising ka kahit tinatamad. Magpapatuloy ka kahit masakit. Magiging mabuti ka kahit hindi sila mabuti. Number 8, alalahanin na panandalian lang ang lahat. Ang problema mo ngayon, lilipas din. Ang sakit, lilipas din. Pati ang buhay natin, pansamantala lang. Kapag naalala mo ito, hindi mo nasasayangin ang energy mo sa drama. At number 9, maging observer ng sarili mong isip. Kapag may negative thought, huwag agad paniwalaan. Tanungin mo, totoo ba ito? O interpretasyon ko lang? Ang Stoic ay hindi basta-basta nagpapadala sa isip niya. At number 10, mag-focus sa character, hindi sa comfort.
Ang layunin ng Stoic ay hindi maging komportable, kundi maging mabuting tao. Integrity, self-control, courage, wisdom. Kapag ito ang focus mo, kahit magulo ang mundo, matatag ka pa rin. Ang mundo ay laging magiging magulo. May betrayal, may rejection, may failure. Pero ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa tahimik na paligid, kundi sa tahimik na isip. Hindi mo kailangang maging manhid. Kailangan mo lang maging malakas. Hindi mo kailangang kontrolin ang mundo. Kailangan mo lang kontrolin ang sarili mo. Kung gusto mong hindi na basta-basta maaapektuhan, simulan mo sa pagkontrol sa isip mo. Araw-araw, piliin mong maging kalmado. Piliin mong maging disiplinado. Piliin mong maging mas mabuting tao. At tandaan mo, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung marunong manakit, kundi yung marunong magpigil. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, share at subscribe para sa mas marami pang Stoic lessons na makakatulong sa'yo maging matatag sa magulong mundo. See you sa susunod nating video. Stay strong and stay wise.